Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok mo ng bansa, kasama ka sa aming misyon na ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako po si Angelica Cosme. At ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, Pasig River Urban Development Project kinilala sa 2025 Asian Townscape Award. Magna Carta para sa mga private teacher isinusulong sa Kamara. Overseas Filipino workers sa Hong Kong may 2.2% wage hike. First ever collab Grand Content Creator Fan Meet ang MBC Media Group at Vlogapalooza bukas na. PICC muling binuksan matapos ang 6 na buwang rehabilitasyon. 10 special na working holiday sa iba't ibang probinsya idineklara ng palasyo. Archbishop Alberto Ugoy opisyal nang itinalaga bilang bagong arsobispo ng Cebu. At sa balitang sports, Team Asia determinadong depensahan ng corona sa Race Cup sa Maynila. At sa balitang showbiz, MJ at Jinjin ng Astro all set na para sa kanilang Roll the Dice with Zuni Zini fan party in Manila bukas. Sa ating unang Better News ngayong araw, bibigyang pagkilala ng United Nations ang Pasig River Urban Development Project ng pamahalaan na nagpapakita ng kagalingan pagdating sa mga proyektong nakatugon sa urban design at sustainability development. Ang buong detalye sa report ni Rose Baviera. Napili bilang isa sa mga recipient ng 2025 Asian Townscape Award ang Pasig River Urban Development Project, isang pagkilala na ibinibigay sa mga lungsod at inisyatiba na nagpapakita ng kausayan sa urban design at sustainable development. Sa liham na ipinadala ng UN Habitat Regional Office for Asia and the Pacific sa Interagency Council for the Pasig River Urban Development o AICPRUD, ipinahayag nitong napili ang proyekto matapos ang masusing deliberasyon na isinagawa sa Japan. Formal na ipagkakaloob ang naturang award sa November 27 sa Hong Kong. Kilala bilang Pasig Bigyang Buhay Muli, ang proyekto ay isang pangmatagalang inisyatiba na naglalayong ibalik ang ecological health ng Ilog Pasig. Layunin nito na gawing sentro ng transportasyon, komersyo, turismo at recreation ang 26-kilometer river habang nagbibigay ng mga open space tulad ng walkable at bike-friendly corridors sa mga pangpang nito. Bahagi rin ng proyekto ang pagre-rekonekta sa mga komunidad sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga pangunahing lugar tulad ng Intramuros at Binondo at paglikha ng mga exclusive na pasilidad para sa publiko. Ang AICPRUD na nilikha sa ilalim ng Executive Order 35 ang nangunguna sa proyekto kasama ang mga lokal na pamahalaan, pribadong partner at mga civic group. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinusulong naman ngayon sa Kamara ang panukalang magtatakda ng Magna Carta para sa mga private teacher upang mas mabigyan sila ng proteksyon at angkop na working agreement. Kabilang po rito ang pagtatakda ng working hours at ang pagtitiyak ng regularisasyon sa trabaho matapos buuin ang kanilang probationary period. Magbabalita si Dustin Bayog. Kasabay ng pagkilala sa gampani ng mga guro ngayong Teachers Month, isinusulong ngayon sa Kamara ang isang panukala na magtatakda ng Magna Carta para sa mga private teacher. Sa ilalim ng House Bill 3116, magkakaroon na ng mas maayos na pagtrato sa mga private teacher at masiguro ang kanilang proteksyon. Ilan sa mga nilalaman nito ang pagkakaroon ng standard working hours sa mga guro na 6 hours a day, napapayagan pa lumagpas hanggang 8 oras pero dapat ay properly compensated. Kung sakaling may isa sa batas, matitiyak din ito ang pagiging regular sa trabaho ng isang guro matapos nilang makumpleto ang probationary period na 6 na buwan. Makakatanggap din ang bawat private teacher ng allowance para sa pag-commute lalo na mula sa malalayong lugar. Samantala magsisibi namang benchmark ang sahod ng mga public school teacher sa remuneration para sa private teachers at ang epekto ng inflasyon sa bansa sa taon ng salary adjustments. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
The better news naman po para sa mga OFW sa Hong Kong dahil makatanggap na po ang mga ito ng 2.2% na pagtaas sa kanilang buwan ng sahod ayon sa Department of Migrant Workers. Tinatayang halos 200,000 ng mga Pinoy workers na naturang bansa ang makikinabang sa nasabing aumento. Narito ang buong detalye sa report ni Rovic Manuel. Makatatanggap ng 2.2% na aumento sa buwan ng allowable wage ang mga Filipino domestic workers sa Hong Kong. Ayon yan sa Department of Migrant Workers o DMW. Batay sa desisyon ng Hong Kong government, itinaas ang sahod ng mga foreign domestic workers mula sa 4,990 Hong Kong dollars o katumbas ng higit 37,000 pesos patungong 5,100 Hong Kong dollars o katumbas na ng halos 38,152. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang wage adjustment ay sakop ng mga employment contract na nilagdaan simula September 30, 2025. Tatanggapin naman ng Hong Kong Immigration Department ang mga kontratang nilagdaan sa lumang wage rate hanggang October 27. Samantala, pinuri naman ni DMW Secretary Hans J. Kakdak ang pagtaas ng sahod na ito na higit pa sa $500 minimum wage standard ng Pilipinas para sa mga domestic worker. Tinatayang mahigit 190,000 ng mga Pinoy workers sa Hong Kong ang makikinabang sa naturang aumento. Gayunpaman, nananatiling 1,236 Hong Kong dollars o katumbas ng 9,000 pesos ang food allowance para sa mga hindi binibigyan ng libreng pagkain ng kanilang mga amo. Kaugnay nito, patuloy namang itinutulak ng DMW ang karagdagang benepisyo para sa lahat ng mga Pilipinong domestic workers sa Hong Kong. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Heads up influencers, it's your time to shine dahil kasado na bukas ang ikatlong bugso ng Collab, the grandest content creator fan meet playground. At kung last time ginanap po ang immersive media experience dito sa loob ng MBC Media Group, this time dadalhin naman namin ang saya at excitement sa isang mall sa Taguig City. Ang detalye sa collaborative experience na yan, tinutukan ni Arnold Herrera. Heads up, influencers! Markahan na ang kalendaryo at ihanda ng mga phone at camera sa darating na October 11 as the first ever Grand Collab experience makes its way to Taguig City. Tampok ang higit 80 content creators/influencers mula sa MBC Media Group at Blogapalooza, kasado na ang biggest fan and content creation meet ng 2025 sa Market. Mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon, magkakaroon ng patikim ang mga kalahok sa pagiging radio DJs, podcast artists at maging TV anchors, depende sa pop-up booth na kanilang pupuntahan. Pagbibida ng event ng homegrown talents at radio DJs mula sa top rating at multi-awarded Metro Manila FM stations tulad ng Love Radio, Yes FM, Easy Rock, gayon din ang TV component ng DZRH na DZRH TV. Makisaya at matuto mula sa pinakamalalaking pangalan sa mundo ng broadcasting, gaya ng binansagang balahuran ng radyo na si Nicole Yala, ang boses ng Easy Rock na si DJ Samantha, pati na rin ang mukha ng showbiz sa DZRH TV na si Angelica Cosme, also known as Showbiz Angel. Agosto nitong taon nang ilunsad ang unang wave ng collab, ang tinaguriang Playground for All, kung saan ang mga influencer ay binigyan ng exclusive, immersive at behind-the-scenes tours sa iba't ibang muka ng broadcast media production. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang binuksan sa publiko ang Philippine International Convention Center o PICC matapos ang 6 na buwang restoration at refurbishment. Ang newly renovated convention center ay maghahatid po ng mas makabagong pasilidad at teknolohiya upang maging energy efficient at handa sa malalaking local at international events. Ang The Better News ihahatid ni Willie Borja. Muling nagbukas sa publiko ang Philippine International Convention Center o PICC noong Martes, matapos ang 6 na buwang restoration at refurbishment na nagbigay ng makabagong pasilidad at teknolohiya upang mas maging energy efficient. Kasama sa mga pagbabago ang upgrade sa audiovisual equipment na maaaring gamitin para sa malalaking panlokal at international na event. May malalaking LED walls at malakas na Wi-Fi connection ang mga meeting rooms at halls. Gayon din ang enhanced security systems at energy-efficient floodlight. Ayon kay PICC General Manager Nicolette Ann Cruz,
Higit pa sa isang heritage infrastructure ang pasilidad at ito ay nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa at pagtitiwala sa pamahalaan. Area hindi lamang ito rehabilitasyon ng isang gusali, kundi pagpapanatili ng beautiful legacies that endure. Pinuri naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamunuan ng PICC sa pagtatapos ng renovation sa loob lamang ng 6 na buwan at inihimbing ito sa mga proyekto ng kanyang ina, dating unang ginang Imelda Marcos na nagkomisyon sa pagpapatayo ng pasilidad noong 1974. Binigyang diin ng Pangulo na ang PICC ay naging saksi sa mahalagang pangyayari sa bansa tulad ng Miss Universe pageant noong 1994 at ASEAN Summit noong 2017. Dagdag pa niya, hindi lamang ang malalaking event ang nagpapatanyag sa PICC, kundi pati na rin ang mga personal na okasyon gaya ng graduation ceremonies at oath-taking. Pinasalamatan din ni Marcos ang kanyang asawang si First Lady Liza Ananeta Marcos sa pagtulong sa rehabilitasyon ng pasilidad at pagtutulak ng iba pang proyekto para sa publiko. Ang PICC ay disenyo ng national artist na si Leandro Locsin at unang binuksan noong September 5, 1976. Itinuturing itong pinakamoderno na convention center sa Asia noong panahon ng pagkakatapos nito. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagdeklara naman ang palasyo ng 10 special non-working holidays sa magkakaibang probinsya upang bigyan ang mga komunidad ng panahon na gunitain ang kanilang mga local celebration at historical occasion. Kung kailan at saan ang mga iyan, alamin natin sa report ni Dustin Bayos. Naglabas ang Malacanang ng proklamasyon para sa mga special non-working holiday sa iba't ibang lugar ngayong Oktubre at Nobyembre bilang pagkilala sa mga lokal na selebrasyon at makasaysayang okasyon. Nilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin noong September 30 ang Proclamations 1045 hanggang 1051 kasama 3 pa na nilagdaan naman noong ika-3 noong Oktubre. Ang mga probinsya na walang pasok ay Munisipalidad ng Maragusan sa Davao de Oro sa darating noong November 25 bilang pagkilala sa Araw ng Maragusan. Wala rin pasok ang Munisipalidad ng Pantukan sa Davao de Oro sa November 13 para naman sa 88 founding anniversary at 23rd Pasaka Festival. Wala namang pasok sa October 14 sa Antipas sa Cotabato dahil sa selebrasyon ng kanilang founding anniversary habang gugunitay naman ng lokal na bayani ng Quezon na si Apolinario de la Cruz ang November 4. Wala na rin pasok October 30 sa San Isidro Davao del Norte para sa kanilang Sikwate Festival, October 29 sa Mati Davao Oriental para naman sa Sambuacan Festival at October 28 sa Dingle Iloilo para naman sa Cry of Lingkod o ang deklarasyon ng revolusyon laban sa mga Espanyol sa Isla ng Panay. Dagdag pa sa walang pasok ang October 20 para sa Batac City, Ilocos Norte upang gunitay ng karawan ni General Artemio Ricarte, habang October 16 naman ang walang pasok sa Lapuez, Zamboanga del Sur, gayon din ang San Isidro Surigao del Norte sa October 9 para sa kanilang anibersaryo. Layunin ng mga holiday na ito na bigyan ng mga residente na ipagdiwa kanilang kultura, kasaysayan at lokal na identidad. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinalaga na ang pinakabagong arsobispo na mamumuno sa Archdiocese of Cebu. Isa po sa mga pinakamatandang diocese sa bansa magmula pa noong panahon ng mga Espanyol. Mula kay Archbishop Jose Palma, nilipat na po kay Archbishop Alberto Uy ang upuan na siya magpapastol sa mga mananampalatayang Katoliko sa probinsya. Kilalanin natin siya sa report ni James Galange. Opisyal nang itinalaga bilang bagong arsobispo ng Archdiocese of Cebu si Archbishop Alberto Uy nitong Lunes sa Cebu Metropolitan Cathedral. Siya na yung ka-25 arsobispo ng Cebu kung saan makikilala na isang nasabing diocese sa mga pinakamatanda sa bansa na nagsimula pa ng panahon ng mga Espanyol. Matatandang ito ang inanunsyo ng Santo Papa o de Pope Leo XIV itong Hulyo sa Vatican kasunod ng resignation ng 75-year-old Archbishop na si Jose Palma na naglingkod sa nasabing diocese ng higit 15 taon. Samantala, pinangunahan naman ni Apostolic Nuncio to the Philippines Most Reverend Charles John Brown ang nasabing pagtatalaga habang present din sa nasabing event si Cardinal Luis Antonio Tagle na nagbigay naman ng kanyang homilya. Tinatayang aabot naman sa mahigit 2,000 katawang dumalo kung saan dahil sa kakulangan ng espasyo sa loob ng simbahan ay marami ang nagtiis sa labas at nakiisa sa pamamagitan ng mga installed LED screen. Lubos naman ang pasasalamat ng Archbishop Emeritus Palma sa mga taga-Cebuano at mensahe ng pag-asa naman para sa bagong talagang arsobispo. Anya, sana'y magpatuloy ang
diwa ng pagmamahal, pagkakawang gawa at pag-unawa sa bagong arsobispo tulad ng ipinamalas ng mga Cebuano sa kanya. Samantala, bago mapunta si Archbishop Uy sa Cebu, ay dati pa muna itong nanilbihan sa Diocese ng Tagbilaran ng mahigit 7 na taon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman po sa mundo ng palakasan, muling magsasagupa ang mga pinakamagagaling na billiards players sa ikalawang edisyon ng Reyes Cup sa Ninoy Aquino Stadium. Pangungunahan ni Francisco Django Bustamante ang Team Asia na terminadong depensa ng titulo laban sa Team Rest of the World. Basta sa Balitang Sports, ihatid yan ni Matchpoint ni Liborha. Determinado ang Team Asia na depensahan ang titulo nito sa darating na Reyes Cup na gaganapin mula October 16 hanggang 19 sa Ninoy Aquino Stadium sa Rizal Memorial Complex sa Pasay City. Pangungunahan ni dating World Champion Francisco Django Bustamante ang Team Asia bilang non-playing captain sa ikalawang edisyon ng palarong ipinangalan kay Filipino Q legend Efren Bata Reyes, na kilala bilang magician at itinuturing na pinakamahusay na billiards player sa kasaysayan. Ayon kay Bustamante, isang malaking karangalan ang maitalaga bilang captain sa Pilipinas at ipinangako niyang gagawin ang lahat upang mapanatili ang titulo. Sinabi niya na malaki ang kahalagahan ng Reyes Cup sa mga tagahanga ng billiards at determinado siya na tulungan ng Team Asia na maipagpatuloy ang tagumpay na ito. Sa panig naman ng kalaban, pangungunahan ni American Jeremy Jones ang Team Rest of the World. Si Jones ay dating kampiyon sa US Open 9-Ball Championship noong 2003 at sa US Open 1-Packet Championship noong 1998. Aminado itong excited siyang maging captain at determinado silang maibalik ang tropeyo sa kanilang panig. Matutukoy ang huling slot ng mga manlalaro sa pamamagitan ng Hanoi Open Pool Championship na gaganapin mula October 7 hanggang 12 na susundan ng wildcard selections. Ang Reyes Cup ay may 5-on-5 format na sasaklaw sa singles at double matches. Noong nakaraang taon, tinalo ng Team Asia ang Team Europe sa score na 11-6. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng K-pop, bukas na maghahatid ng kilig at saya sa Pinoy fans ang Astro members na sina MJ at Jinjin. Ang iba pang detalye sa Roll the Dice with Zuni Zini Fan Party in Manila para sa Philo Arojas. Alamin sa aking showbiz report. Philo Arojas, all set ng subunit ng Astro na Zuni Zini o tambalang MJ at Jinjin para sa kanilang Manila Fan Party sa Sabado, October 11. Kamusta Manila? 저는 Zini입니다. Bukod sa high-energy performances ng K-Idols, promise rin ng duo ang heartfelt fan interactions at iba pang sorpresa para sa Pinoy fans. Magunita na last August lang nang inilabas ng Zuni Zini ang kanilang first mini-album na pinamagatang Dice. Binubuo ito ng 6 tracks kabilang ng Favorite Memory, New World at Some Things Never Change. Ang Dice nga raw ang kanilang tila love letter para sa Arojas na sumusuporta sa Astro since day 1. Ito nga lang September 27 ang mag-kick off sa Seoul, South Korea ang Roll the Dice Fan Party. Para sa tickets na nagkahalaga na mula 3,500 pesos para sa Gen Ad hanggang 14,500 pesos para naman sa Wish Package, bisitahin lang ang official page ng Wishes Locked Entertainment. Kita-kits po tayo soon. Mahal namin kayo! At dyan na nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo sa susunod na linggo para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman po sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ang inyong good stories sapagkat ang maliliit na kwento ngayon maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Dahil tandaan, libre lang ang umiti at libre lang ang maniwalang may magagandang balita. Ito po ang The Better News. Ako po si Angelica Cosman ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.